Hello, hello mga inday, mga tudo! Hello mga maninay! Good morning everybody! Yes, mga inday, mga dudong, mag-intro muna ako bago ako matulog. Grabe din, no? Mura magipang laparo sa jatut akong naong day, oy. So yes, mga inday, mga dudong, kasi until now, until now si maninay, oy. Hangtod karon day ba, wala pa rin kuryente, pero nag-aantay pa rin tayo sa siga, mga maninay, na sana magsisiga na ito. Ang importante dahil is nakalinis na tayo and nakaligo na tayo. Fresh na ang ating dapat i-fresh. So, ngayon is, hindi ako bababa. Magkuha lang siguro ako ng tubig, mga maninay. Tapos, inom lang ako ng tubig para sa ating, fasting, mga maninay. Para ihi ako ng ihi, mga maninay. Kasi, Jai, alam mo ba? Pag hindi tayo inom ng tubig, mga maninay, madali tayong magutom. Kaya kailangan kong mag-inom ng tubig. Ay, mamaya ako magpunta doon sa Kuanday. Doon sa aming umahan ba. Kaya nagpa-harvest man si Papa. Tapos magbili ako ng snack para sa snack. Binigyan ko na din sa Auntie Inday ng pang gastos doon sa mga maninay. Baka may kailangan si Papa. So, binigay ko na kay Auntie Inday para sa Auntie Inday na yung bahala, mga maninay, doon. Mag-budget ba? So yes, good morning and good night, mga inday, mga dudong. Balikan ko kayo mamaya ha, maglaroy-laroy tayo mamaya. Ayan na si Yukyuk, mga maninay. Oh. Hello mga inday, mga! Hello mga inday, mga! Sige na! Sige na! Hello mga inday, mga! Oy, so quiet. Ay, sorry. Tawagan si Dada. Ayan na siya, mga maninay. Okay na siya, mga inday. Oy, very good man na si Yukyuk. Oy, ina si mga maninay. Maninay. Hello, mga inday, mga dudong. Hello, mga inday, mga dudong. Oy. Hello mga maninay, good afternoon. Kakagising ko lang dahil tapos nagsulat na naman tayo. Uy, ano man pilit-pilit man Nagsulat na naman tayo ng mga orders, mga inday. Hala, ang init ngayon. Tapos nagsanggi doon day ba. Kawawa naman yung mag-harvest. Si mama hindi naka sa pag-harvest, mga maninay, kasi nga wala na sa hospital siya day. Tapos ngayon si Papa lang. Tapos mga maninay, gusto kong sumama sana doon. Ay, nag-ano pala si auntie. Nang sampay. Doon sa ni mama, sampayin doon, mga maninay. So ako sa kwarto, tulad ng sabi ko kanina, matutulog kasi ako, mga maninay. Tapos ngayon, nagsulat ako sa kailangan, mga maninay, na mga padala mga inday. Ito yung hindi pa na na process, mga maninay, yung bayad. Tapos ikaw? Di ara ka? Si Queen, mga maninay. Yan yung inaanak ko, mga inday, mga dodong. Palagi lang tayo nitong inaanak tayo. Wala pang naanakan. Mga inday. So ngayon, ay! Ato na dali ah! Ato sila man kay kanibangon. Ay, naman na sila, may. Wait lang. Hello! Mga inday, mga dodong. May visitor ako! Babahay na ba yun? Ang bango! Hello! Isibo ka to. Inahin yan. Kwi. Wait lang. Mga maninay, may visitor pala ako. Tapos hindi sila kumatok sa room, sa kwarto ko, mga maninay. Kanina pa pala sila. Hindi ako nila kinatok, day. Hello, langkong kaka. Lambang kong kiki. Hello? Oh, lagi. Ano naman siya? Uy. Ito yung binili ko sa kanya, mga maninay. Ito yung binili ko sa kanya sa Gaisano, Jai. Nasuot niya na, mga maninay. Hello. Ang bilis naman lumaki ng bata, Jai. Dahil na ako sabyog kanina. Ikaw kasabyog-sabyog kaniya, Kwe. Si Ate Kwe nagsabyog-sabyog. Wala pa kasilhig si Mami sa kwarto niya. Pero naglinis ako, ha. Ay, nag-ayos ng room ko kasi ito lang talaga yung room lang talaga yung dili pwede nga na ay abog-abog. Mga bata ngayon, mga maninay, no? Ang bilis lumaki ng mga bata ngayon. 1, 2, 3, push! 1, 2, 3, push!
kangkong cake. Sinabi ko na kay Papa mga maninay na mag-ihaw kami ng manok. Sabi ni Papa, mayroon din siyang kakatayong manok mga maninay. Pero, maano daw, magahi daw ba? Matigas na. Parang gusto kong mag-coffee doon, oh. Mas maganda pala talaga pag mayroon kang upuan yung katulad ng sabi ko sa inyo bibilihin ko doon sa San Franz. Nag-inquire na ako doon mga maninay. So mayroon na akong pupuntahan doon. I think sakuan na ako sa warehouse nila kasi wala na ibang mall doon. Tapos bibili ako ng City doon sa City Hardware. Doon ako bibilihin doon. Apa, taod ba ko na apa? Taod na ba ko na may harvest mo apa? Taod na ba ko na may harvest? Taod na ba ko na may harvest ka to? Batad, galaw sa Aldong, taod ba kuno? Mas Papa mga maninay, sabi niya walang ma-harvest, marami pala daw. Taod ba kuno? Kusap kami ni Papa about sa mais. Hindi kasi. Tawag nito. Sila Jikan. Nilubidan. Ayun na naman itong batang. Sabi ko sa inyo eh. Wow! Sabi ko ito eh. Pinapapasok ko ito ay pinapapunta ko yung kinamaymay kasi minsan pag dito to sa akin day ang kulit. Uwan eh. Agi itong bata duwano na ito. Oh. Hindi pa daw nakuha. Lamin mo ito pong sabaw. Ano? Lagat mata ni Palo. Ano? Lagat mata mo. Wala pa. Ay, oy. Sabi ko kay Papa pa, patay tayo ng manok. Patay na Kaya manok. kailangan. Meron din si Papang manok dito na minsan ako mga maninay nagkikrib talaga ko ng Bisayang manok. Tapos alam niyo ba dahil ang kinakain ko lang is ang inaano ko lang is sabaw. Sabaw lang talaga as in sabaw. Sana hindi ito mag-ulan talaga ng ano. Kasi yung mais. Apa, paiba na ako masayo apa. Ano? Sama ako bukas mga maninay para makapag-content kita. Ha? Para mayroon tayong ganap mga tingnan si Suy Day. Tingnan niyo yan. Ang ingay. Dili! Uy, ang kape na ako ba? Sorry. Ha? Lakas na yung ulan, guys. Tara, Suy, uy. Imbis na mag-enjoy pa tayo dito. Imbis na ngayon lang tayo lumabas sa baba. Ay, nako. Maulan pa. Ay, napakadali. King! Ano si baby? Kala ko, naliiti kasi ang ate, malit. Ito na ba? Ihabulan ko tana. Kurong guys. Wabagod bugnaw hadto, di ba gud tugnaw? Bakit marabola? Mga maninay kape ko itim, kayuyo pula. Ayan. Pagtuon. Bro, tala. Mga maninay, anuhan muna natin ito. Hindi na ako nakapaghugas dito sa kuan ba, sa bahay mga inday. Ano, tubig? Ilagay muna natin ito dito para pang half-bat mga maninay. Suy. Uy, grabe naman ni si Suy. Uy, ang aga-aga pa mga maninay. Akaw mo ako. Ano nangyari kay Suy Day? Alam niyo mga maninay, pag nagsama kami ni Suy, parang inaanin niya ako dahil. Pura ginasungod ko niya mga maninay. Ano to? Bihon. Bihon pala to. Sa Auntie Inday basta naghugas na ng bata. So, gusto ko ngayon sinabawang isda mga maninay ni okra. Gusto ko sinabawang isda, tapos okra. Naglabas pala si Auntie Inday ng chorizo. Hindi ko alam ito anong gagawin dito mga maninay. Sa Auntie Inday kasi nag-umpisa. Pag naghugas kasi mga maninay gusto ako yung mag-umpisa para alam ko kung ano yung unahin ko. So, si Auntie Inday muna yung magtatapos niyan mga maninay. Sabi ni Auntie, mag-chorizo siya tapos magisa ng tawag nito, ampalaya.
Alas 5 na, mag-aalas 6 na mga maninay. Nag-coffee pa ako, day. Nagko-coffee pa tayo, mga maninay. Uy. Ha? Si Rowan. Oo. Si Arlene. Baby na mo na. Babay na mo na. Ayan, oh. Si, kumakain na ni Ate Ayensi. Ikaw yung si Kuan, soy-soy. Bun ka pala. Kung chinilas. Ay, Diyos ko, ni soy-soy mga maninay. Nantinday ba ni chinilas? Ay, ito chinilas ko ay tumbi. Ato tabok? Dili. Dili. Uban ba kaya? Ato kang palo, ato kay palo, uban kay palo. Kaya ko di ko muuban. Sama daw siya kay palo niya mga maninay. Abi! Ibangan lang kamo. Ibang kamutan ng hisaws. Let's say yo. Wait. Ala, magaiban na ta. Mamagaiban na tanan, ante. Jesus! Iban isa, iban tanan. Gusto din nilang kumuha mga maninay ng pera. Kasi nga, ha? Dali. Sabado ni si Kwit. Dito si Kwit kasi matulog kasi yung mama niya kasama ni mama sa ospital. Lo, gainom na ka, lo? Wala mi hurot ito balir ka mo? Wa, hurot na? Sino ka buo? Hindi, bawa na. So, ayaw din nilulol din uminom. Yung tubig doon sa taas, mga maninay, nag-agas na. Akyat muna ako dito sa taas. Magdut-dut muna ako saglit. Ay, nanirado na si Lolo dito. Nagsarado na pala si Lolo Roxanne. Ay, yung aircon ko. Ay, lumamig na siya, Jai. Hello mga maninay, good morning! Good morning again mga inday, mga dudong. Tulog pa yung kasama ko dito, Jai. Kita nyo yan? Hindi yan mawawala every time. Ganyan mga maninay siya palagi kay manang niya. Manang. So yun na nga, good morning. Nakapag hilamos, toothbrush, and everything. Then, 6 o'clock in the morning dito ngayon, mga maninay. Umuwi na sila Junjun. Si Maylin dito pa. Dito muna si Maymay, mga maninay. And ayun si Lolo Roxanne. Mag-coffee time na tayo, mga inday, mga dudong. And sasama siguro ako kay Papa doon sa sakahan, mga maninay. Grabe, ang layo naman ng inanuhan nila ng kalabaw. Andoon pinaka doon mga maninay. Hindi na tayo nakapag-ikot-ikot doon mga maninay. Oy, kay minsan kasi mga maninay sa sobrang init, minsan nawawala na ako ng ginhawa dahil papatulong ako kay Aldong dito. Ipapalabas ko yan. Yung mga maninay. Siguro sa mga next week pag maasikaso na itong tiles dito mga maninay. Oh, dito. Naglinis si Lolo Roldan dito. I think naglinis. Kailangan talaga siya dahil grabe ang dumi. Ang dumi-dumi. And dito mga maninay, hindi ko to ipapatiles, ipapaplain ko na lang. Ganyan yung purpose mga maninay kung bakit pinapaganito namin ni Dudong. Ayan kasi ito kasi mga maninay para sa pangligon sa kuan ba? Pangligon sa tawag nito kahoy. Tapos ito yung sa aircon namin mga maninay na sobrang lamig dai. Tapos nagaganyan siya mga maninay. Lalo na dito. Oh. Ganyan kalakas yung aircon namin ni Soy Soy. So, kailangan siyang linisan. And then dito papalinisan ko din yan. Si Aldong kasi mga maninay, yan yung pinsan ko na pag mayroon akong papalinis na medyo na mga matataas. Tatawagan ko si Aldong. Pero pag dito lang sa loob ng bahay, pag wala si mama, si auntie yung nagpapatulong ako kay Auntie Inday mga maninay. Don't worry kasi mga maninay, yung nagpapatulo ako, din yan mga maninay ha, nagbibigay din ako mga inday. Ito naman malaki. So, baba tayo. Tinanggalan ko ng ng mukha. Push muna tayo. May, nabay biskuit dali, May. Pagkaon, May. Pagkape. Kasi May nag-start na magwalis. Hindi pa yan buntis, mga maninay. Kanina pa yan nakapag ikot-ikot dito sa... Ay, buntis! Hindi pa yan bagong panganak, mga maninay. Wala na. Kanina pa yan nag-ikot-ikot. May bata kasi mga maninay. Iba pag mayroon ka na talagang toddler, may baby ka na, hindi ka makapagalaw-galaw. So dito, agoy na. Unsa naman yung carpet nato diri, May? Piso lang yan, day. Kaya, 1,000 yun mga maninay, para 100 pesos lang kasi ang liit lang, day. Ang mabibili mo is lang. Kaya kailangan ko pumunta ng lapas para mag-withdraw. Mga maninay, o sabay na kami nililawagdan kasi maibibigay din ako kay Lolo yung Yung... Ato na si Papa Lolo.
si Papa day. Ato ni sila tanan? Ha? Nanlilihigman to. Oh, ante una yan, ante. Ay, bumili pala sila. Suot ni Yuyo. Suotin ni Yuyo? Pangkawat ang screen niya. Patay, kinawat yung screen ni Yuyo, mga maninay. Kani, adobohon na ni. Adubuhon gaya na. Ante, ato ra yan, ante. Yung isda. Ini. Oo. Na may sudan nila ini. Ay, ano sad lagi. Uy. Uwang raman nila. Ato na natanan. Wala di kong ipaubay ni Papa. Ito, pamampod ka. Karon, iguro mo ito ng hatod sa mga tao. Pagbalik. Magsama ako kay Papa doon, mga maninay. Magtingin ako doon kasi wala tayong maganap dito sa dito sa bahay, mga maninay. Palagi lang pabalik-balik. Ipakita ko sa inyo yung natin, mga maninay, yung na-harvest na nila, yung inisprehan natin last time dito ako day. Puntahan natin. Sabado, mga maninay, parang mayroon akong bisita, pero I don't know, baka ako na lang yung pupunta doon. Siguro mga Friday, lalabas na ako kasi, mga maninay, gusto nilang pumunta dito. Hindi ako prepare kasi wala ko ipapakain dahil hindi ako nakapag-grocery, hindi ako nakapag-malingki. Ihanda ko dahil, kaya sabi ko siguro puntahan na lang ako. Wala tayo init, ante? Nasa ko. Si Ante Inday. Busy na si Ante Inday. Busy na si Auntie sa early in the morning. Para magamit na ni Auntie kasi pag yun, mga maninay, mas easy. Tapos, pag magputo si Auntie Inday, malinis. Malinis yung kuan ba? Malinis din naman dito, of course. Kaya lang, mas maganda talaga yung doon sa kuan ba, sa gasol. Kasi makakuan si Auntie. Pwede na Auntie diya-diyaan. Kasi nakukontrol. Dito, wala. So, may pa mag-upo. Auntie, nagkape na ka? Ay, dito na di ka nagkuhan, kape. Kuha na nato itong Gcash, kaya kuha na nato itong 1,000, kaya para mabalik ko sa imo. Ayan, kape ko, mga maninay. Dalawang steak. Ante, unay ko, biscuit. Dalawang steak without sugar. Pero alam nyo ba, day, ngayon parang napapansin ko, naglulost agad ako, mga inday, mga dudong. Kagabi din, kunti lang din naman yung kinain ko, hindi din yun umabot ng 1 cup. Wala. Kinain ko lahat is gulay. Gulay, tapos okra. Yung kung mayroon pa okra si Auntie, mag-harvest ako mamaya. Mag-harvest ako mamaya sa okra ni Auntie. So, yun na yung, ang pinaka-rice ko na, mga maninay is okra. Okra na yun. Unya, Auntie. Ay, di naman si Auntie magkuhan sa isang lutuan lang si Auntie. Pabalik-balik. Hindi isa na akong kanon kay Isahin na ni Auntie pagluto. bahala sudan na lang maluto. Ang problema ang sudan. Isda, Auntie, papalit na lang ta sa tabok. Papa. Sobrang init, mga maninay. Pag gusto kong umalis, gusto kong bumaba, magpapatid ako, magpunta kami dun sa city. Pero pag ganito, parang gusto ko lang sa Agusan Mars, magtambay, mag-upo-upo, kahit wala akong pera, ay, okay na yan. Mangutang na lang kami ni Yuyo, pang inom namin. Ganyan yung trip ko. Pero hindi kami nakainom talaga ni Yuyo ngayon. Yung pag-uwi ko ngayon, hindi kami masyado kasi namiesta kami, dahil. Tapos, nagkasabay ko na lang si Yuyo. Yung Yuyo ko na asawa ni Ante. Nakasabay ko na lang siya. Doon kami ilakapitan, ilang kulundo. Kung saan ako ay hindi ko pala kayo nadala doon. Tapos, mga maninay, doon kami nag-inuman nila Yuyo. Hindi lang kami dalawa ni Yuyo, ha. Mayroon pa kami mga auntie, mga uncle. Ay, hindi ako sinisigil dyan. Sa namin, inutangan hindi. Kasi alam nila, mga maninay, pag nagbabayad ako, sobra-sobra talaga. Katulad nung last, nagbayad ako ng 150,000. Tapos yung utang ko doon is 130,000, mga ganyan. 135, mga something ganyan. So yung iba, pinundo ko na doon. Ngayon, doon. Tapos nagkautang na naman ako ngayon. I think siguro mga almost 10,000. So ayun na nga, mga maninay. Nag-usap-usap kami doon sa doon sa bahay, mga maninay, kung ipapaklading ko ba yun or ipapapintura. Kasi parang mas mabilis, parang mas malinis pag i-cladding. Ganyan, mga maninay, parang nag-change yung decision ko. Kasi pag magpintura, mga maninay, tapos pag magbaha, madumi tingnan. Kaya, iniisip ko, mag-cladding na lang kaya, mga inday, sa buong bahay para malinis at saka terno din siya tingnan. Pero si Dudong kasi ang gusto niya kahoy. Gusto niya kahoy talaga, mga maninay. Dito tayo sa Purok Uno, mga maninay. Purok Uno yung tawag namin dito sa bahay ng Auntie Inday. Doon sa aming Purok Dos. Yung dito sa kanila, mga maninay, Purok Uno. Nakalinis na dito sa Auntie Inday. Sa kanyang munting bahay, mga maninay. Di pa naman ako nito marunong kung saan ang gulang daw.
Basta ang sa akin, okra. Yan na. Malaki to. Ano to? Ay, magahi na ito, day. Saglit lang mga maninay, ha. Diyan lang muna tayo kay mag-ano muna ako, kuha muna ako ng okra. Maraming nagkakagusto dito sa Agusan Mars, mga maninay. Wait lang, ha. Meron akong gunting. Ito. Grabe ang tubo ng mga okra, day. Maraming nagsasabi, gustong-gusto nila yung lugar namin. Marami din nagsasabi, kakadiri yung lugar namin. Hindi talaga tayo pareho ng mga gusto, day, no? May gusto, para lang din yan mga maninay sa gusto ka ng isang tao, mayroon din isa na hindi ka gusto na isang tao. Ganon mga maninay. Pero ngayon, iniisip ko, kung gulang ba itong makinuha ko, ano? Tama lang siya, day. Tama lang pala siya mga. Ang bilis magtubo. Ay, magahi na. Gahi na yung, matigas na yung iba mga maninay. Doon daw kay Mami Inday. Marami daw doon kay Mami. Ay, gahi naman itong iba, day, oy. Magahi na yung iba. Meron din maliit, ito, oh. Para nangihinayang man ako kunin yung maliit. Ito kasi yung lunch ko, mga Inday, mga dudong. Ito na yung aking pagkain. Sa lunch and dinner. Ito na yung aking kakainin. Okra. Okra is life. Tayo mga Inday, mga dudong. Okra is life. Wala kasi ibang gulay dito. Okra. Doon kay Christy. Mga maninay, may mga talong. Mainit na pala talaga, day. Mainit na siya mga maninay. Kaya maaga pa lang. Dapat nakapag-film na ako mga maninay. Kasi pag mamaya-maya kunti mga Inday, mga dudong, doon ako sa taas. Magtatambay na ako doon sa taas. Ganun. Hindi na ako bababa, day. Pag sobrang nakainit kasi mga maninay na ano ko yung dati, pinapabayaan ko yung sarili ko pag dito ako sa Agusan Mars. Pero mga Inday, mga dudong, ganun naman talaga pag outdoor talaga yung trabaho mo, mag brown ka talaga masyado, day. Wait lang, ha. Kunin ko muna yung dito sa taas mga maninay, kasi meron pa dito sa taas. Kunti na lang yung crack ko. Okay lang siguro kunin mo yung gahi, yung matigas. Ay, grabe ka gahi, day. Ante! Mga gahi na ba? Buwang na. Buwang na mga maninay. Oh? Mau na lang ni. Dito na lang yung nakuha mga maninay. Naman ta. Tama na siguro ni pamaho. Dito na lang ko kay Mami mo kuha. Pwede man siguro lakon diri ang kuha ni Mami. Pang awara gudo way kaagihan. Grabe ka bagang Kasayang hanian on tilabon sa una magyan pa ba ini nga ni oy? Gahi na kay siguro yung auntie. Ay ayun. Ayun pala. Wala lang, hindi lang talaga marunong magkuan. Mangita mga maninay. Auntie mo tanong pa kita sa nisunod, auntie. Diyos kadaghay similya ko nga to ubos. Dag. Ang dami pala. Nadana ako. Auntie, wa ka nakatanong mo kuan kalibre. Gani. Ano? Naikuan gani na ko talong wa ko niya. Tanong kay ganin. Bahaon? Kasi mo baha. Hindi na daw magtanim sa auntie kasi baka daw bahain ng mga maninay. Sino nagsabi pangit yung lugar namin? Kayo yun lang yung sabi pangit yung lugar namin, ha? Lasan muna natin para hindi masyadong hindi ay, pagkatanda nila ko ang auntie Inday, bakit yung sa akin mga maninay kunti lang? Dagan man ako si auntie. Ay, naana po auntie ugag mayo, no? Naman magsunod. Grabe, uy, naan sa sunod. Dagko ba na may kuha ko, oh? Tama na yun, eh. Tama na ito, mga maninay. Buti na lang sumunod sa auntie Inday sa akin. Ako nagbati kay napatay di ko ang sa manok. Gikuan, tok-tok. Kang Yoyo, ni. Ang cute naman ng ni Yoyo, lagayan ng manok. Parang siya lang din, mga maninay, oh. Parang sim lang din sa kanya kalaki itong lagayan niya ng manok, mga maninay. Ang cute. Kabuang niya. Pala niyang kahubugan. Nagbahog siya ng iyang higot. Bunali. Ato na bungog. Hala! Mo
Muna iya, ako na lang gipakulong kay basi, bunala na po niya ako. Ganyan yung sabi ko sa inyo, si Yuyo mga maninay pag malasing, minsan wala na sa isip niya day. Pero pag hindi naman siya mga malasing si Yuyo, okay siya mga inday mga dudong, as in walang problema. Sunshine! Nagpainit na among baby day. Nagpainit na ako, mag-film muna ako kasi wala. Nakatanga lang ako dito sa Agusan Mars day. Eh, ang dami pa namang gustong mag-vlog tayo dito sa Agusan Mars. So wait lang kasi hugasa hala may ni baha lagi may. Hala bumaha siya mga maninay. Uy. Bakit bumaha? May kabalo ka nag-brown out na pud. Grabe naman ning suga diri sa ato. Uy. Sko Lord, mga inday mga dudong yung ilaw dito sa amin. Kahit siguro utot lang. Aduy, ginoo ko. Wala na, mapalong na. Tanggalan ko muna ito ng tubig itong kuan ni Papa B. Ito. Sana pala hindi ko iniwan yung aking kuan. Yung aking tawag nito mga maninay. Aking laptop doon kay Tutut. Hindi tuloy ako makapunta doon ng bayan dahil yung laptop ko doon. Iniwan ko doon sa bayugan ba. Sa akin sala yun. Minsan kasi mga maninay nagdi-desisyon ako ng wala sa tama dahil. Kaya, tingnan mo ngayon. Nakatingga na ako mga maninay dito. Wala akong nagawa eh. Nag-edit man ako. Wala man ako pero yun nga. Yung ano ko, yung laptop ko, meron kasi akong tatrabahoin doon sa laptop ko. Inaantay ko na makapunta si Tutut. Wala eh. Mga inday, lumaki yung tubig. Lumaki day. Ito tayo sa kabila. Yung teacher na kabatchmate ko mga manila, dito siya nagturo dito sa amin. Si Aina. Bunita na po ito. Diyan siya Ayan. Diyan siya na kung saan yung school na ni Iman dati. Pero itong school na to mga maninay, hindi ako dito nag-graduate ng elementary ha. Si Iman lang yung dito. Kasi nag-graduate ako mga maninay ng elementary doon sa Sabang Adgawan. Doon sa barangay talaga namin yung ito kasi sa Agusan Mars, dito kasi mga maninay sa Tiggon. Ang dito mga maninay, pangalan dito na Sitio Tiggon. Sitio lang itong sa amin mga maninay. So yung barangay talaga namin is doon sa Sabang Adgawan. Tapos mga inday mga dudong, tawag nito doon ako nag-graduate. Yun yung doon ang malaking school talaga mga maninay. Doon sa Sabang. Hindi ko kayo nadala doon kasi tinatapulan man ako mag-film pag doon ako mga maninay kasi alam niyo pag doon ako day parang wala akong gana. Gusto ko lang maglaroy-laroy. Anak lang kasi ito yung aking ginagawa mga maninay, maglaroy-laroy, magkuan. Pero mga maninay kami doon, nagbalihin kami dito, nag-transfer kami dito dahil dito ako pinanganak, pero kami doon sa Sabang Adgawan, nag-transfer kami doon nung kinder ako kasi nga gusto nila mama na pag mag-kinder ako mga maninay, mag-school ako, nakatutok sila doon. Ganon. Tapos, yung nagdalaga na ako. So, na-realize namin na yung life talaga namin kung saan talaga ako pinanganak dito, which is doon sa Sabang Adgawan, doon ako lumaki, pero dito ako binugso ng itik ni Aramina. So bumalik kami dito. And then dito naman mga maninay, dati hindi ko na-appreciate dito sa Tiggon. Mas gusto ko doon sa barangay, Sabang Adgawan kasi sabi ko, Debo, kasi alam niyo naman mga maninay, pag mga bata pa tayo, mga teenager pa tayo, mga 17, 16, mga teenager, ganun. Mas gusto natin yung masaya lang, gusto natin yung maingay na lugar. Pero now, I realize na, mas na-realize ko mga maninay na mas peaceful dito sa Sitio Tiggon kaysa mga barangay, ganyan mga maninay. Which is sa iba, hindi nila kuan mga maninay. Hindi nila ma-appreciate, pero sa akin mga maninay, ito mga ganitong lugar mga maninay is na-appreciate ko yung simpleness, hanap buhay ng mga tao, yung ganitong buhay mga maninay, yung parang hindi na, of course lahat tayo siguro hinangad talaga na yumaman pa tayo, pero dito mga maninay ang naano ko is
yung contentment ng isang tao, mga maninay, is dito ko nakikita, mga inday, mga dudong, na kahit gaano kahirap ang buhay, tuloy pa rin ang buhay, tuloy pa rin ang laban sa buhay, mga inday, mga dudong. Kaya ang hirap i-let go sa mga ganitong lugar, maninay, sana yung ganyang kalaki. Kahit yung mga kahit taga dito, mga maninay, alam niyo ba, ang sinasabi talaga nila, dapat daw nagastos naman lang daw ako ng bahay, nagpagawa naman lang daw ako ng bahay, dapat nilagay ko na sa city. Dapat ang ganitong gastos kalaki, dapat doon ko na lang daw sa city. Para naman kasi sa akin, mga maninay, is ang kasiyahan ng isang tao wala sa lugar kung hindi saan ka para sa isip mo payapa, kung saan ka mas komportable. Yan mga inday, mga dudong. Wala sa lugar ang kapayapaan, mga maninay, kung hindi sa isip mo, sa kung saan ka nilagay ng Panginoon. Kasi ako, mga maninay, na-appreciate ko lahat kung anong mayroon ngayon, kung saang lugar ako nilagay. Of course, masaya ako doon sa Finland, mga inday, mga dudong. Masaya ako sa buhay na mayroon ako ngayon. Pero pag minsan na sa Finland ako, mga maninay, mas hinahanap ko ang ganitong buhay, mga inday, mga dudong. At of course, sa iba din. Kung sa of course, balik-balik. Sa iba, ito yung pambot. Sa iba, mga maninay, palaging sinasabi, bakit nag-asawa ka pa kay Dudong? Na palagi mo naman lang iniiwan. Hindi ko naman siya iniwan, day. Dinagdagan ko siya. Charis! Charis lang. Baka ibas na naman ako nito, mga maninay. Hindi ko siya iniwan, mga maninay. Kumbaga naghanap buhay ako dito, Jai. Dito parang dito nabubuo yung ano ko. Yung mga negosyo ko, mga maninay, na mag-online. Yung sabihin nyo, nagpakahirap ako sa buhay ko dito sa Agusan Mars, dito sa Pilipinas. Mas good yung life ko doon sa Agusan Mars. You don't know everything, mga inday, mga dudong. Hindi nyo alam kung ano yung buhay meron kami sa Finland. Doon sa Finland, mga maninay, of course, doon makakain mo lahat-lahat. As in, higaan mo lahat-lahat, okay. Pero mga maninay, pag doon ka mag-business sa ibang bansa, ha? Sa totoo lang, mga maninay, hindi madali mag-business sa ibang bansa. Yung ngayon sa company namin ni Dudong, yung ganyan, grabe ang struggle ni Dudong. Hindi si Dudong makapag-travel kasi dapat yung company mo na yan, kailangan nakatutok ka, kailangan may pera ka dyan na ipundo talaga, mga maninay, para magiging okay yung negosyo mo. Kasi yung tax, lahat-lahat, let's say, yung tax na yan, mga maninay, valid na yan kasi doon tayo nakatira sa country na mahal na country, like expensive country, mga inday, mga dudong, Europe, America, ganyan, mga inday, mga dudong. Tapos, mga inday, hindi nyo alam kung anong struggle mayroon kami doon sa Finland, like sa bahay and everything, mga inday, mga dudong. Sa pagkain, okay naman, walang problema sa pagkain kasi kami lang naman dalawang nidudong ninyo, mga maninay, walang problema sa pagkain sa amin kasi makakain namin lahat-lahat. Pero pag sabihin mong savings, hindi ka makakapag-savings sa Finland talaga, as in yung savings talaga na gusto ninyo na ngayong months na to, yung sahod ko, kailangan magkaka-savings ako ng, let's say, 20,000, 30,000, 40,000 every month. Bihira mo yan, mga maninay, masi-savings. I don't know sa iba, ha. Sa akin lang to, ha. Experience ko to. Hindi ko na lang iano doon sa iba kasi may nagsabi sa akin, mga maninay, mayabang daw ako pag magsabi ako na hindi daw kami makapag-save ng, let's say, kung makapagsahod kami ng 150,000 every month, imposible daw na hindi kami makapag-savings dyan. Mga inday, mga dudong, sa let's say 150,000 every month, tax mo dyan, mga maninay, of course, yung tax, and yung may binabayaran ka pa, mga maninay, na mga sa hospital mo. Basta ang dami, mga inday, mga dudong, mga beneficiary mo, mga pag tumanda ka, mga maninay, naglalagay din ako yung mga maninay. Mayroon ako pagtatanda ako, mayroon ako makukuha sa ganyan. Nagbabayad ako every month, mga maninay. Ang binabayaran ko niyan is 500 euro, mga inday, mga dudong. Inaano kasi nila yan, mga maninay, sa income mo. Kumbaga, yung binabayaran mo, binibase din nila yan sa income mo every month, mga inday. Ganun. So, I don't know, baka mali lang ako, mga inday, mga dudong, ha? Hindi ako sure, hindi ako 100% marunong sa mga ganyan doon sa Finland, mga inday. Kasi, ang umaasikaso lahat sa mga payment ko, lahat sa sahod ko, kung ano man yung ginagawa ko, mga maninay, sa mga papel. Kasi, every month, mga maninay, mayroong akong binabayaran, mga maninay. Siya na yung mag-asikaso sa tax ko, siya na yung mag-asikaso lahat sa mga, basta lahat-lahat, mga maninay, nagbabayad lang ako niyan. Kung ano bang tawag niyan, mga inday, mga dudong?
na siya na lahat-lahat mag-asikaso. Sinisend ko na lang doon lahat yung mga ano ko, mga maninay, lahat ng mga expenses ko, tapos nagbabayad na lang kami every year, parang ganyan, year, months. Si Dudong kasi nag-ano nun mga maninay, ganyan mga Inday, mga Dudong. So bihira ka or sa ibang tao, ano mga maninay, ang hirap mag-savings doon sa Finland. Ako naman dito mga maninay, dito sa Pilipinas, mas okay yung sahod ko, and makakapag-save kaming dalawa ni Dudong, and nagsisavings din ako sa bangko dito sa Pilipinas. Hindi malaki day ha, 2,000, 3,000 ilalagay ko sa savings ko. Tangkululoy ito. Tangkululoy ay hindi. Ay hindi na tangkululoy pala mga maninay. Akala ko tangkululoy na yan. Ganyan mga maninay, hindi ako makapag-savings talaga ng ano doon sa Finland mga Inday. Tapos bahay, mga bayarin mga Inday, mga Dudong. Okay lang siguro kung pero sa Estonia ganun din day. Ganun din yung buhay namin sa Estonia mga maninay. So hindi porket na sa Europe ka, sa Amerika ka na mga maninay, mayaman ka na, hindi niyo alam ang whole story sa mga tao. Nakikita niyo sa social media, parang ang sosyal, nakakapunta sila doon sa ibang bansa, nakakapag-travel sila. Pero alam niyo ba day, ang kuskus ang tawagin doon sa amin mga maninay. Kami na nakatira doon sa country na yan, kuskus. Si Dudong ninyo hindi makapag-travel kasi sa company na yan mga maninay, kailangan niya munang mag-savings dyan ng pera mga Inday. Sa akin, yung trabaho ko mga maninay is ganito. Hindi nila naintindihan mga Inday, mga Dudong, na ang vlogging is isa ding trabaho. Saan ka nakakakita na hindi trabaho yung mga ganito na sinasahuran ka ng ganyan kalaki or sinasahuran ka ng ganyan mga maninay. Pag sinasahuran ka na ng mga Inday, mga Dudong, trabaho yan. Hindi yun mga Inday, mga Dudong. Ang trabaho ko is ganito, travel, and pinapakita ko sa inyo yung pag-uwi ko sa Pilipinas mga maninay. Isa yun din na purpose dito mga Inday. Sa mga nagsasabi naman na kaya hindi kami nagkakaanak ni Dudong kasi pauwi-uwi ako dito, hindi ako nag-i-stay doon sa Finland, dahil sa tamang panahon ibibigay yan sa'yo. Kung para sa'yo day, kahit isang araw niyo lang kagudin yan mga Inday, mga Dudong, ibibigay yan ng Panginoon. Hindi pa siguro right time para sa amin. Kasi mga Inday, mga Dudong, kita nyo naman yung responsibilidad ko sa buhay. May mga pamangkin ako, may mga kapatid ako, pamilya ni Dudong mga maninay. Pag magkalisod, andyan kami. Andyan kaming dalawa mga maninay. Sa magulang ni Dudong, ganun. Hindi din naman mayaman yung napangasawa ko mga maninay. Hindi mayaman yung napangasawa ko. Sabihin ko sa inyo mga Inday, mga Dudong, pag may problema sa pamilya ni Dudong, andito din ako mga maninay. Sinasabi ko agad kay Dudong, okay, yung savings natin, ibibigay mo kay mama kung ano yung problema. Mayabang na naman ang tingin ninyo sa akin mga maninay kasi ganun, pero nagsasabi ako ng totoo mga maninay na hindi lahat nakapag-asawa ng foreigner maganda yung buhay mga maninay. Ito na ganito yung buhay ko mga Inday, mga Dudong. Of course, thank you Lord kasi binigyan ako ng lalaking supportive, binigyan ako ng asawa na lahat iniintindi ako mga Inday, mga Dudong. Yung kasiyahan ko, kung saan ako komportable mga maninay, binibigay niya yan mga Inday, mga Dudong. Points na yan sa akin mga maninay. Yung naman mga maninay, yung sabi nila na yayaman ka na pag makapangasawa ka ng foreigner, ikaw mismo na Pilipina ang gumagawa ng paraan para maganda yung buhay mo. Kasi mga maninay, yung puti, hindi nila pinulot yung pera mga Inday, mga Dudong. Trinabaho nila yan, halos dugot, pawis na ang lumalabas sa kanila mga maninay. Si Dudong ninyo, kaya gusto ni Dudong na dito ako sa Pilipinas sa ngayon mga maninay, summertime ha, dito ngayon sa Pilipinas mga Inday, mga Dudong, kasi makapagtrabaho siya. Kasi pag doon ako sa Finland, ito yun mga Inday, mga Dudong, si Dudong mas gusto na dito ako sa Pilipinas pag summertime kasi makakapagkuskus siya doon, makapagtrabaho siya kung anong oras gusto niya mga maninay mag-stop. Kasi pag doon ako sa Finland, limited yung time niya. Kasi iniintindi niya ako, dapat 5 o'clock, 4:30 na sa bahay na siya. Kasi ganyan yung rule namin mga maninay mag-asawa. Pag doon ako sa Finland, dapat maaga lang siya. Dapat yung time niya mga maninay is binibigyan niya ako ng time. So pag wala ako doon mga maninay, may freedom siya na pagtatrabaho. Ganyan yung purpose namin mga maninay. Kaya kayo sa mga nagbabasa sa akin na ano ba yan si maninay, pinapabayaan yung asawa, iniwan ito, i-divorce ito, mag-divorce na ito sila, and huwag mong antayin na manawa si Dudong sa akin. Dahil kung manawa man si Dudong sa akin mga Inday, mga Dudong, siguro yung panahon na yun mga Inday, kasi kahit anong pilit natin mga Inday sa buhay natin na siya lang yung gusto natin. Kasi bakit dito sa Pilipinas mga maninay, yung mag-asawa, nagsama sila,
24 hours, 24/7 mga maninay. Pero bakit may mangyayari pa na magkahiwalay? Kasi mga inday, mga dudong, kahit anong gawin natin, i-push natin yung sarili natin mga inday. Bantayan man natin yung asawa natin. Pag magluko yan mga inday, mga dudong. Ako, sa sarili ko ngayon, ipag-pray ko na kung ano mang mangyari sa buhay ko sa ngayon, kung ano mang matatanggap ko sa buhay ko ngayon, dapat tanggap ko day kung ano man yung darating sa buhay ko. Kasi katulad kay Hak mga maninay, hindi naman ako nag-expect na yung kapatid ko mawawala. Hindi ako nag-expect mga inday, mga dudong, na yung kapatid ko is maaga siyang kunin. Hindi ako handa, pero binigay yun sa akin. Pero kailangan ko mag-move on, kailangan ko yun mga maninay. Sa ngayon is face the reality sa life natin dito sa mundo mga maninay, kasi yung life natin is hindi natin alam day. Only God knows ang nakakaalam sa buhay natin. Kaya mga inday, mga dudong, kung darating man yung time, naiiwan ako ni Dodong, ipagpalit ako ni Dodong kasi dito ako sa Pilipinas every time. Problema niya na yan mga maninay. Hindi ko na yun problema mga maninay. Basta ako, every year, every month na umuwi ako dito sa Pilipinas, alam na alam niya kung paano ako sumikap mga maninay. Nag-savings kami para sa aming dalawa. Nag-savings ako mga maninay ha. Nag-savings ako para sa aming dalawa. Ganyan mga every month nagsisave ako para sa aming dalawa. Hindi lang ako yung iniisip ko. Kami mag-asawa day. So kami ang nakakaalam kung ano yung ginawa namin sa buhay namin. Kami mag-asawa mga inday, mga dudong. Kaya kayo, thank you kasi andyan yung suporta ninyo. So ito, ililit go natin itong bahay na to para sa family ko mga maninay. Itong ginawa ko, itong bahay na ito mga inday, mga dudong, hindi ito sa akin kung hindi sa family ko. So pagkatapos nito, itong bahay na ito, mga inday, is sa kanila to, walang sa akin. Yung doon sa Bayugan City din mga inday, mga dudong, na pinagawa ko, i-let go ko yun para yun sa mga kapatid ko. Kahit wala na si Arlene, wala na si Hak, ninyo mga maninay, kung mag-asawa man si Tutot, okay, go. Basta isa lang yung sasabihin ko. Huwag niya lang pabayaan yung mga pamangkin ko. Kasi yung bahay na yun para yun sa pamangkin ko. Binuo ko yun mga maninay para sa pamangkin ko. Si Hak, mga maninay nung buhay pa yun, mga inday, sabi ko talaga sa sarili ko kay Hak, okay, papagawa ako ng bahay na yan para kay Suy-Suy. Kasi nag-rent sila mga inday, mga dudong, pinapalipat-lipat sila, pinapaalis sila. Kasi minsan wala silang pangbayad. So, yung sahod ko din yan sa YouTube mga maninay, sa suporta ninyo mga maninay. Ano ko yun? Katas ng YouTube yung bahay na yun mga maninay. Katas ng YouTube ito mga inday, mga dudong. Katas sa pagsisikap naming dalawa ni Dodong. Katas sa pagsisikap ko mga inday. Sa pangbabash ninyo. Ito yun day. Nabuo ko na yun mga inday, mga dudong. Nabuo ko yung walang tulugan. Nabuo ko yung pangbabash, masasakit na salita. Nabuo ko yun mas marami yung nagmamahal sa akin. Mas marami yung nagsusuporta. Yun ang baba sa atin mga maninay, let's say 10%. Pero ang sumusuporta sa atin mga maninay, 50%, ganun. Kasi wala namang 100% na supporters sa iyo mga maninay. Pero unang sumusuporta sa iyo, tandaan niyo 'yon. Hindi ka pamilya mo kung hindi ibang tao mga maninay. Kaya pasalamatan ko kayo sa lahat ng mga viewers ko, mga inday, mga dudong, na hindi ko man kayo kaano-ano, sa lahat mga inday, mga dudong, sa mga suporta, mga bigay ninyo sa akin mga maninay. Tinatanaw ko yan na utang na loob. Kasi itong pagpagawa ko mga maninay, utang na loob ko ito sa inyo. Kaya maraming salamat sa mga nagsasabi, maninay, gusto pumunta kami dyan. Welcome na welcome kayo. Sa inyo itong bahay na to mga maninay. Hindi lang ito sa amin, kung hindi sa atin ito lahat mga maninay. Kaya tara na, let's go. Si Maymay naglinis na dito. Naglinis na si Maymay dito mga maninay. May nagwalis pala siya, pero dun sa taas mga maninay hindi pa. Kasi tulog pa yung aking partner. Tulog pa yung aking partner in crime. Yung cellphone ko na editing ko na cellphone. Baya-baya. Baya-baya daw, sabi ni Auntie Inday, si Papa hindi pa nakabalik. Tara. Yung kuryente, baya-baya din. Sa Auntie Inday, mga maninay, sorry gawin kaya mayroong baya-baya. Baya-baya. Pasok tayo. Si Lolo nag-start. Siguro si Lolo magtrabaho. Lolo! Oo, ito galing katri ko. Pakalan ko pa sabi ito kanimo, pamayan sa niyo. Itong katri ko nga ito kwarto. Ayan. Oo, kabaya madiyaw Lolo kong kuanan. Para itong barnisan, pa kay... Wabay ko ang tanah. May barnis ta. Dili. Ayaw, ito. Uduro ang Ayaw na, adoon. Yan ba pagbalik mo na nga ni? Ayaw na, adoon. Pagbalik mo na.
Kung ano may kuwang haon, sa nisilir hasta tinir. Aw. Nasiamo na yung takaw unta sunod. Oo. Oo. So, kuwang, yung kung may tulog ka, itong sinaw. Aw, na sige. Pero Lolo, mas madiyaw ba yung sinawra saon? Dili sang itom. Na. Itong sinawra ba? Itong parehasan niya pagkasinaw hatong Katrina mo. Oo, pwede. Inira, kay madiyaw. Ayos saon, itong itom. Inira kay madiyaw ato Kuwang dun. ba yun kay para maklaro itong ubos. Pangpaligo ni Sabano. So, yun mga inday. Uy! Ay! Oh my God! Oh my God! Gilubat na po da nimo ha? So, akyat muna tayo. Yung mga kapatid ko talaga, sila Junjun, wala. Kinuha yung... Ay, Diyos ko, Day. Pag nag-grocery ako mga maninay, lahat yan. Sa amin na yan lahat, mga inday. Anong nangyari dito sa... Wait lang, Bi, kortina. Yung kortina ko, mga maninay. Ay, kulang itong kortina dito. Bakit? Anong ginawa dito? Una ba ka, Lo? Ako, finishing ako nga. Ah. Diba? Dapat ganito to siya. Ano nangyari? Ba't ganyan? Dubli. Ah! Ito pala is andoon eh. Hindi ko alam yan mga maninay. Ay, dito pala yan sa taas. Ito pala is dito. Papaakyat natin ito mga maninay. Ito. Hindi man ako makakuan nito dahil hindi ako magpapatulong ako niyan mga maninay. Kina Junjun. Ay, yung kwarto ko ang gubot-gubot pa dahil. Ay, nako, mga bata dyan. Andun si Papa? Mang Inday, sasama ko kay Papa doon sa farm. Magkuan kami. Tapla. Papa? Ano kami mga maninay? Magpunta muna kami doon kay magkuan kami ba? Mag-check. Check! Kung maka-check ay! Wala, sasama ako doon kina Papa mga maninay. Wala na akong butas day kasi kinuha man ni. Ako saan nila Junjun nilagay? Sila Junjun man yung kung ano mga maninay. Nagkuha. Oh, lagi! Ganito lang ako mga maninay. Tapos, ganyan. Tapos dalhin natin yung ating power bank. Tapos, agay, Diyos ko, Lord, Diyos ko, Lord, Diyos ko. Ay, mag-take pala ako ng picture. Kaya dadalhin ko yung aking cellphone. Hindi ko na saan dalhin yung aking cellphone mga maninay. Kaya lang, magpipicture man ako doon. Dalhin ko ito kasi oh! Lagi, lagi! Paano muna ako ng auntie? Manguan muna ako kay auntie. Mamalihog muna ako dito sa kwarto ko mga maninay. Para baba tayo. Ay, dalhin ko yung aking backpack dahil. Oh, manan ako! Wanto na ko! Suy-suy-sad, si uban-uban. Oh! Dalhin ko yung ating backpack para... Soy-soy, paging na ha. Sa paon ta karon. Si Papa? Ha? So, ayan na nga mga inday, mga dudong, babay muna. Sa next vlog ko na lang kayo i-update mga maninay. See you sa next vlog natin. Abangan!